Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Noong nakaraang linggo, sinimulan natin ang pagninilay sa isang katanungan. Ang tanong ay, ano sa palagay ninyo ang pinakadakilang biyayang natanggap natin sa Diyos? Na ibahagi natin sa inyo na ayon sa mga banal, ang pinakadakilang biyayang natanggap natin sa Diyos ay ang sakramento ng binyag. Dahil sa pamagitan ng binyag, naging kasapi tayo ng simbahan. Sa pamagitan ng binyag, binuksan sa atin ang pintuan upang ang iba pang sakramento ay matanggap natin. Subalit, ang pinakamahalagang binigay sa atin ng binyag, tayo ay naging anak ng Diyos. Naalala nyo? At bilang anak ng Diyos, tayo ay tagapangmana ng buhay na walang hanggan. Sa linggong ito, nagpapatuloy tayo sa pagninilay na iyan. Dahil kung tutuusin sa sakramento ng binyag, hindi lamang tayo naging anak ng Diyos. Tayo rin ay naging kaisa ni Jesus sa kanyang misyon ng pagpapalaganap ng mabuting balita sa sangkatauhan. At iyan ay nagsimula noong natanggap natin ang mismong sakramento ng binyag. Maalala ninyo na matapos buhusan ng tubig ang isang bibinyagan, isusunod ng pari ang pagpapahid ng langis. At habang pinapahid ang langis na iyan, babanggitin ng pari ang mga kataga, ikaw ay makikiisa sa misyon ni Kristo na pagiging hari, pari, at propeta. Dahil yun ang totoo, bilang mga binyagan, makikiisa tayo sa Panginoon sa kanyang misyon ng pagiging pari, hari, at propeta. Sa linggong ito, nakatuon ang mga pagbasa sa misyon ng pagiging propeta. Bakit? Dahil sa unang pagbasa narinig natin kapanahunan ni Moises. Nagsalita siya sa tao at ang kanyang sabi, mula sa inyo, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. At gayon din, nang nakausap ni Moises ang Panginoon, ito ang sabi sa kanya, tama ang sabi nila, kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sa unang pagbasa, binibigyan tayo ng isang propesiya na darating ang isang araw. Ang isang dakilang propeta na mangangaral na magtuturo at iyan ngayon ay natupad sa Ebanghelyo. Sa katauhan ni Jesus. Si Jesus ay nangaral, nagtuturo. At sa kanyang pangangaral at pagtuturo, ito ang ating napakinggan. Sabi ni San Marcos sa Ebanghelyo, namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Gayon din, nang pinalayas ni Jesus
ang demonyo. Anong sabi ng mga tao? Ayon kay San Marcos, nang gilalas ang lahat, kaya sila'y nagtanungan, ano ito? Bagong turo? Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu at sinusunod naman siya. Mapapansin niyo, sa dalawang pagbasa, unang pagbasa nandun ang propesiya na balang araw darating ang isang dakilang propeta na mangangaral at magtuturo. Sa Ebanghelyo, nandun ang katuparan ng propesiya sa katauhan ni Jesus. Dahil minumula tayo sa linggong ito, kung si Jesus nangaral, nagturo bilang dakilang propeta, tayo na mga binyagan ay may tungkulin mangaral at magturo. Subalit alam natin na sa ating kahinaan, sa ating limitasyon, natatakot ang iba sa atin mangaral, natatakot sa atin ang iba magturo. Sa linggong ito, nais kong turuan at ipabatid sa inyo ang tatlong pamamaraan. Paano tayo mangangaral? Paano tayo tuturo? Ang unang pamamaraan ay ang pangangaral gamit ang labi. Ako nakatitiyak bilang mga magulang, lolo't lola na nandito. Ito ang maraming beses nyo nang ginampanan, ang mangaral gamit ang labi. Hindi mo na kailangan pag-isipan pa dahil alam mo itong makabubuti. Halimbawa, kapag sinasabihan mong iyong mga anak o apo, kapag kausap ang mas nakakatanda sa inyo, maging magalangin, gamitin ang po at opo. Pangangaral yan gamit ang labi. Kung ang inyong mga anak, sasabihin nyo, tama na ang paglalaro ng cellphone, masisirang iyong mata. Pangangaral yan gamit ang labi. Kung sasabihan nyo sila't palalahanan, matulog ng maaga, bukas may pasok. Pangangaral yan gamit ang labi. Kaya ikaw na anak, kapag nangangaral si nanay, si tatay, si lolo't si lola, makinig. Dahil ang kanilang pangangaral ay para sa iyong ikabubuti. Ikalawang pamamaraan, gamit ang isip. Bakit gamit ang isip? Dahil ang ating isipan, diyan nakatala ang maraming alaala. At sa mga alaala at karanasan natin, pagpupulutan natin yan ng maraming aral. Di ba may kasabihan sa Ingles, the best teacher in life is our own experience. Ang pinakamahusay na guro at tagapagturo sa buhay mismo natin ay ang karanasan natin. Halimbawa, may magulang, may anak na dalagita. Palagi namang pinapaalalahanan, anak, magtapos ka. Huwag pagnonobyo ang inaatupag sa murang edad. Pakinggan mo. Dahil kung di ka makikinig, malamang balang araw, di ka nakatapos ng pag-aaral at hindi lamang yun, baka mabuntis ka na hindi pa naikakasal. Dahil kung magyaring ganon, posible at malaki ang tsansa iiwan ka rin ng lalaking iyan
dahil wala siyang pananagutan sa iyo, hindi kayo kasal. Ngayon, nagkaroon ka ng anak. Isang babae. Ano kaya ang maging pangaral mo sa anak mong iyan? Tiyak ang karanasan mo bilang isang single mother ang dadalhin mo at ipapangaral sa batang iyan. Dahil naranasan mo ang hirap, naranasan mo ang pagkakamali, ayaw mo ng iyong anak ay daanan pa ang hirap at pagkakamali na nagawa mo. Di ba mga magulang? Bakit tayo nagpapaalala? Dahil ang pagtuturo at pangangaral na iyan, di man tayo eksperto na pagdaanan natin. Ang mali na ating napagdaanan, kung maaari, wag nang pagdaanan ng ating mga mahal sa buhay. Kaya ikaw ay nangangaral at nagtuturo. Ang ikatlong pamamaraan ng pangangaral at pagtuturo ay yung galing sa puso. Ang pangangaral at pagtuturo na galing sa puso, hindi mo na kinakailangang gamitin ang pananalita. Hindi mo na kakailanganin ang alaala. Ang kailangan mo ay isabuhay kung anong tama. Gawin ang natutunan mula sa turo ng Panginoon at sa batas ng Diyos. Yan ang saysay, bakit linggo-linggo nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Dahil may napupulot tayong aral. At ang mga aral na ito, hinahamon tayo na isabuhay na gawin. Dahil bilang mga Katoliko, yan ang magsisilbing pangaral at pagtuturo sa iba. Ang sumalamin ang turo ni Jesus sa mismong buhay natin. Naalala ko ang isang tunay na kwento naganap sa isang pastor ng Anglican Church o Church of England. Si Reverend John Henry Newman ay isang pastor ng Anglican Church. Ang kanyang kapitbahay ay isang pamilyang Katoliko. Napapansin ni Reverend John Henry Newman na ang pamilyang ito na kanyang kapitbahay, umulan, uminit, magkanyeve o snow, magsisimba at magsisimba yan tuwing araw ng linggo. Napapamangha siya doon. Maliban sa ginagawa nilang tungkulin sa Diyos, kanya ring napapansin ni minsan hindi niya naririnig ang mag-asawang kapitbahay niya na nagsisigawan o nag-aaway. Bagkos ang kanya pang nasaksihan, ang mga anak nito ng kanyang kinausap magalang, masunurin sa mga magulang. Kaya napaisip siya, ano ang meron sa pamilyang ito na namumuhay sila sa tunay na pagmamahal sa Diyos at sa isa't isa? Ano ang meron sa pagiging Katoliko na sila ay kabilang? Mula noon, si John Henry Newman ay nagsaliksik. Sa kanyang pagsasaliksik, natagpuan niya na hindi ang Church of England ang tunay na simbahan, kung hindi ang simbahang Katoliko. Kaya iniwan niya ang pagiging pastor, nagpabinyag bilang Katoliko, kalaunan naging pari, kalaunan hinirang na maging obispo, at kalaunan
naging kardinal ng simbahan. Siya si Cardinal John Henry Newman. At ngayon, ang kardinal na ito ay candidate para maging santo ng simbahang Katolika. Saan nagsimula ang kanyang paglipat sa simbahan? Nakita ang magandang halimbawa ng kanyang kapitbahay na mga Katoliko. Sinasabuhay ang pagmamahalan, sinasabuhay ang natutunan mula sa simbahan. Iyon ang pangangaral na hindi mo kinakailangan magsalita. Iyon ang pagtuturo na hindi mo kinakailangan kausapin ng tao. Likas na nakikita sa iyo ang mga mabubuting katangian at ikaw ay nakakahatak na ang tao magbago. Ito ang tatlong pamamaraan upang magampanan natin ang pagiging propeta, pakikisa kay Kristo, ang mangaral at magturo gamit ang ating labi, gamit ang ating isipan, at gamit ang ating puso. Kung mapapansin nyo, tatlong bahagi iyan ng ating katawan na bago ipahayag ang mabuting balita, tayo ay nag-aantanda sa ulo, sa labi, at sa puso. Dahil inaasahan sa bawat isa sa atin, yamang napakinggan mo ang mabuting balita, sikapin mo ngayon ng mabuting balita na ito, ipangaral mo gamit ang iyong labi, ang iyong isip, ang iyong puso. Doon magagampanan natin ang pagiging propeta na inaasahan sa bawat isa bilang mga binyagan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.